What's up mga katunay? Siyempre ito ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Nagsalita na si Senator Alan. Talagang matindi ang mga binitawan ni Senator Alan dito dahil ito ay tatlong capital KKK. Parang katipunan lang, no? Kataas-taasan, kagalang-galangan, Ayun, KKK. Ayan. Sa mga kumakalaban sa administrasyon ngayon, KKK ang nangyayari. hindi ba KKB? Talagang matindi ngayon kasi talagang napapansin natin kapag ikaw kumakalaban ka talaga ngayon para sa administrasyon is ganun talaga yung nangyayari. Medyo tumatagilid ka. No? Aminin man natin sa hindi, aminin man nila sa hindi, ganun eh. Ganun yung nakikita natin eh. No? Kapag ikaw ay kalaban, is kalaban ka. So kung kalaban ka, mag-suffer ka. So, syempre, sila yung nasa pwesto eh. Diba? So eto, wag na natin pagtagalin at pakinggan natin at panoorin ang mga matitinding binitawan ni Senator Alan dito. Pasok! Noong 1986, nagkaroon ng EDSA Revolution. Sabi natin, never again. Sabi natin, hindi na tayo papayag na muli mabawi ang ating kalayaan. And then afterwards, between that, ngayon, 2026, naging issue nung 2022, ibabalik ba natin ang isang Marcos? Pero sabi, Team Unity, Marcos Duterte, galing tayo sa pandemic, nakatikim tayo ng mga 10 taon na economic growth from the time of President Pinoy and President Duterte, who I very much respect both of them. So, nung nag-anniversary nung 2026, 40 years, we have to ask ourselves, do we already have that mentality of conquerors? Or ang mentality pa ba natin ay slaves, di ba? Kudos dun, no? Talagang humaba yung balbas ni Senator Alan dito. Tama nga naman yun dati, no? Parang bakit pa ibabalik? Kumbaga, yun yung pinaglaban eh. 'Di ba? Kontra sa mga Marcos, 'di ba? Na hindi na never again, hindi na magkakaroon ng Marcos ulit. Kaso nga lang, syempre, dumating ang panahon na ito, noong 2022, 'di ba? Napakitaan tayo ng magandang buga ng konti. Ayan, nakabalik. Pero syempre, sa pamamagitan din ni VP Sara. No, sa pamamagitan din ng mga Duterte. Kumbaga, yun yung parang ginamit eh. Syempre, si PRRD, alam naman nila, aminin naman din at hindi eh. Maganda ang naging record ni PRRD nung naging presidente siya eh. Diba? Ang daming pumupuri kay PRRD nun eh. Sa lahat nga ng mga naging presidente, si PRRD ang talagang pinupuri eh. Hanggang ngayon pa naman, kahit sabihin mo nakakulong siya. Talagang ginamit yung yung fame, yung galing ni PRRD noon. Siyempre, kapag ikaw ay kumampi ka sa mga Duterte ng mga panahon na yon, alam mo na yung simpatsya ng tao, maaari mong makuha. Kaya nga sa dinami-dami ng Vice President, bakit si VP Sara pa yung kinulit? Diba? Tumatanggi na nga si VP Sara, ayaw niya na nga, diba? Talagang sinadya pa talaga sa Davao. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila ng mga loyalista o mga no, pasensya na doon sa mga loyalist, no? Kung totoo yung mga sinasabi nila, doon na lang sa iba, wag na yung sabihin natin loyalista, na mahina si VP Sara, bakit kinulit pa nila bilang Vice President si Sara Duterte? Diba? Bakit pa nila gustong pag-Vice Presidentin? Diba? Marami pa namang mapipili dyan. At kung talagang walang ya ang mga Duterte, at kung alam talaga nila na hindi maganda ang ginagawa ni Tatay Digong nung panahon ng termino ni Tatay Digong, bakit pa nila kinuha si Sara Duterte? Bakit pa nila kinulit at pinuntahan? Kasi maniniwala ako sa kanila na yung mga Duterte ay mahina at yung mga Duterte ay talagang walang iya or totoo yung sinasabi nila na talagang may ginagawang hindi maganda kung ang mga Duterte mismo ang lalapit sa mga Marcos nung panahon ng 2022. Kaso hindi naman ganun ang naging senaryo eh. Kita nyo, pinakiran pa ni Aimee para makalapit si BBM noong mga panahon na yun kay VP Sara. Kasi hindi naman friends si VP Sara at si BBM, si Aimee ang friends doon ng mga Duterte. So bakit pa nila kinulit? Yun ang nagiging tanong ko, lalo na kay Larry Gadon. Kasi lagi niya sinasabi, Marcos lang nagpanalo sa'yo. Kung hindi ka sinama ng mga Marcos dito sa unit team or what, is hindi ka mananalo. Hindi lang si Gadon, marami pa nagsasabing iba eh.
Ang tanong ko dyan, bakit kinulit nila si BP Sara kung talagang alam naman nila na mahina si BP Sara? Ano, tumawag si BP Sara kay Amy, sinabi ni BP Sara, uy, gusto kong maging vice. Sige na, please, lakad mo kay BBM. Hindi kaya parang baliktad. Kasi ang alam ko, parang ang gustong itulak bilang presidente ng mga panahon ng 2022, yung patakbuhin si BP Sara. Kaso nga lang, nag-withdraw siya, parang umatras siya, tumakbo na lang siyang vice president dahil pinagbigyan niya na lang sila BBM ng panahon na yun. No? So, saan slave? Siguro sa corruption at poverty, di ba? Kung makikita mo ano ba sistema ng gobyerno ngayon. Una, kuyog, di ba? So, pagka ikaw ay naging oposisyon, vlogger ka man, mayor, congressman, senador, journalist, kung ano man, basta't mag-ingay ka, kukuyugin ka muna. Whether it's through trolls or whether it's through the NBI, whether it's through the departments that are relevant, medyo kukuyugin ka muna. Oo. Kung hindi ka makuha sa kuyog, kakasuhan ka na. Ayan. Di ba? Oo. KKK. Pagka nakasuhan ka na at medyo busy ka na, na-realize mo may pamilya ka, may buhay ka, may there are other things in life, di ba, that are important to you. Not only building your nation. If you stop there, panalo na sila. So, ang pangatlo nila ay ikukulong ka. Yun. Kukulong ka. Kukulong Thank ka. God, wala pa naman yung kill. So, ibig sabihin, yun yung tatlong KKK. Tapos sinasabi ni Senator Alan na kill, yun yung pang-apat, KKKK. Wala pa naman yun. Kasi hindi naman nila pwedeng gawin yun. Paghihinalaan sila dun. May mga namamatay, pero so far, hindi pa naman natin sinasabing political assassinations yun, di ba? At least at the leaders level. It's a pity that at the street level may killings talaga. But okay. So, kuyog, kaso, kulong. Ayo. So, dun na sa nagsasabi, Yan na bagong kahulugan ng KKK ngayon, kuyog, kaso, kulong. Sugot mga kapatid! Sabay-sabay natin punitin ang ating mga sedula! Kuyog, kaso, kulong! hindi sila nag-i-intimidate. Don't, I mean, Sandali lang, Senator Alan, baka mamaya yan yung matutunan ng mga bata. Sabihin, ano ibig sabihin ng KKK pag tinanong sa eskwelahan? Ma'am, ako po, kuyog, kaso, kulong. if you assume, kung sa isip nyo, you keep getting away with it and you think that the Filipino people are stupid, that's your opinion. But matalino po ang Pilipino kahit saan mo ilagay, kahit saan bansa, Yes. tinitingala. Yes. That's why nga sabay-sabay tayo nag-object doon sa depiction, 'di ba? Whether it's anime, cartoons, editorial cartoon, whether it's state media o kahit sino. And baliktad din, 'di ba po? One time may ganun sa isang TV series sa London, yung mali ang depiction sa ating mga nanis. Nagalit din tayo. So there's no room for hate. There's no room for yung i-compare tayo, whether sa Maching, sa Unggoy, etc., whether that's China or any other country in the world. And we also shouldn't do that. Thank you, Blas Jimenez, for saying be strong. God willing po. Yes, Bog Isidro, makakalaya ba si Sen Marcoleta? I have faith po. I have faith po na yung mga kinukulong nila na political prisoners, no? I consider Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, they are political prisoners. Kinulong sila dahil hindi sa kaso, kung hindi sa konsensya nila. Wineponize po. At saka talagang kinulong sila dahil sa paninindigan nila. Pero alam naman natin, makakalaya naman. Pero sa mga panahon ngayon, no, parang sa mga panahon ngayon, syempre parang hindi pa yan parang papayagan. Parang ganun. Alam naman natin, kaya nga nila kinulong yan eh. Ako, hindi rin dahil sa kaso nila eh. 'Di ba? Kay Marcoleta lang eh. Hindi naman plunder talaga ang kaso ni Marcoleta eh. Ginawa lang na plunder eh. 'Di ba? So talagang ibig sabihin, gusto lang silang mawala sa eksena. 'Di ba? Hindi pa pwede silang umikse-eksena, lalo na si Senator Marcoleta. Alam naman natin yan kapag nasa Senado yan. Lalo na sa impeachment ni BP Sara, siguradong bibira at bibira yan. Alam naman natin, yung ibang mga senador ay nababad trip kay Senator Marcoleta dahil talagang si Senator Marcoleta ay nakikipagpalitan ng balitaktakan at hindi talaga umaatras. So yan lang talaga ang pinaka-paraan nila. O kita nyo naman, si Senator Marcoleta talagang parang trinabaho naman talaga dito.
po, wine-weaponize ang DOJ, ang Office of the Ombudsman, not for justice, pero dun sa political ends. We can talk more about that after the SONA, no? Para mas maganda yung discussion. But ang point ko po, tignan nyo po yung KKK. Di ba? Kuyog, Kaso, kulong. kulong. Ano naman yung KKK natin? Unang-una po, katotohanan. We have to fight for the truth. Whether it's in the impeachment, naman. whether it's in the flood control, Isa pang KKK. whether yung mga kinakasuhan, whether it's our dealings no in the South China Sea or all over overall relationship with China, whether it's our relationship with the US, the basis should be truth, katotohanan. Pangalawa po, konstitusyon. Wala pong society ang unlad na walang rules. At dapat po fair at may justice po yung rules na yan. Ang ating pong rules ay yung konstitusyon. Pero ang rule po ngayon ay bend the law. Ayun, bendalo. Bend the law. Yan talaga yung nangyayari ngayon, bendalo eh. Simula lang nauso yung bendalo na yan eh. Ayan, nagkaganyan-ganyan na. No? Talagang parang yan na yung pinaka-isa sa mga batas natin ngayon. Yan ang batas na sinusunod ngayon. We can bend the law. Di ba hanggat maaari? Lalong-lalo na kung kontra ka, is bendalo na yan. Pati hindi na po bend the law, bend the constitution. Kung ano na lang ang gusto nilang interpretasyon sa batas. At dahil parang ngayon, frat war sa college, wala nang tama't mali. Ang question na lang, sino magkakampit, hindi. Yan. Nagkakaproblema yung buong bansa. When we bend the law, especially when we bend the constitutions, we weaken our institutions. So ano po yung pangatlong K? Corruption. Corruption. When you bend the law, it promotes corruption. So sabi po, unang sinabi ng new majority, huwag kayong mag-alala, hindi na si Senator Lacson ang magiging blue ribbon. So parang nilang inamin na talagang siya, what do you call this, bias doon at ayaw na sa kanya at saka medyo aminin man nila hindi. So parang inamin nila na bias si Senator Lacson. Kasi, di ba? Huwag kayong mag-alala, hindi na si Lacson yan. Hindi na si Lacson yung upo sa blue ribbon. Di ba parang ganun? Kung ano na script ng Malacanang, yun na ang sinusunod ni Senator Lacson at ni Senator Soto noon. Ang problema, ang nilagay, bata din ni Senator, wag ko daw gamitin yung tuta. So, bata din ni Senator Lacson ang nilagay nila dun sa Blue Ribbon Committee. Nung lumabas na sinabi nung 18 Marines na mukhang may maleta din, mag-i-inhibit naman daw siya at gagawa naman daw siya ng subcommittee. Okay. Nung nag-settle down na, nakuha na nila yung majority, sa kanila na po yung Senate presidency at majority, biglang ang statement po ni Senator Erwin Elegant Tulfo, elegante magsalita di ba? So sabi niya, bakit ba paikot-ikot na lang tayo dyan? Dyan na lang ba iikot ang buhay natin? So makikita nyo po, dina-downplay na. So suddenly, it's not the biggest scam in terms of both yung pera, magnitude, at kung sino mga kasali dito. Di ba? Suddenly, hindi na. Kasi bakit naman dyan iikot ang mundo natin? Ibig sabihin, move on, pabayaan nyo na. Okay. So parang ganito yan. Yung flood control issue na yan is parang move on na. Kung baga kalimutan na nga sinasabi ni Senator Alan, no? Na yun ang sinabi ni Senator Erwin. Na kumbaga wag na natin pag-usapan yan, lagpasan na natin. Yung tipong marami naman tayong dapat pag-usapan, gaya ng impeachment ni Sara Duterte. Sa totoo lang, hindi pa pwedeng baliwalain yung flood control issue na yan dahil isa yan sa mga pinakamalaking naging iskandalo dito sa atin sa Pilipinas. Pinakamalaking naging problema at pinakamalaking naging atraso niyan sa mga Pilipino. Hindi po libo ang pinag-uusapan dyan. Hindi sentimo ang pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan dyan ay bilyon-bilyong salapi na nilustay sa walang kakwenta-kwentang bagay. Bilyon o trilyon. Diba? So, paano mo sasabihin na kalimutan tong usapin na to o hindi na dapat pag-usapan? Diba? Hindi dapat ganun. Kung tutuusin nga
Kung sa impeachment lang ni VP Sara, dapat nga yan, kinakancel na yan, wala na yan eh. Kasi alam naman natin, yung 16 votes na yan, hindi naman makukuha yan eh. Diba? Makukuha lang yan o matatalo lang si VP Sara kung sakaling mamagicin yan. Diba? Kung tutuusin, ito ang dapat na talagang pag-usapan natin. Yung pag-usapan nyo dyan sa Senado, dyan sa Blue Ribbon, is yung kailangan mapanagot yung mga taong lumustay ng pera ng taong bayan. Yung bilyon-bilyon na trilyon-trilyon na yun. Dahil sa nangyaring yun, marami tayong mga kababayang na perwisyo. Diba? Alam natin na naglubugan ng mga bahay, naglubugan sa baha, ang mga tao ay nahirapan ng mga panahon na yun. Samantalang ang mga nakinabang sa salapi ng taong bayan ay humihiga lang sa mga kutsyon ng mga panahon na yan at parelax-relax habang nakahiga sila sa kanilang mga pera. Diba? So, bakit kailangan nating palagpasin yung issue na yan? Dapat nga yan ang tinatapos muna, yung issue na yan eh. Diba? Hindi kay VP Sara eh. Oh. So, sinasabi dito, dapat baliwalain na lang yung ganong kalaking problema. Parang inamin nyo naman dito na wala kayong pakialam sa taong bayan. Taong bayan ang nagrabyado rito. Bakit? Natatakot ba sila na may mai-open pa o baka mamaya is matumbok kung sino ang dapat matumbok niya sa usapin na yan? So, nung nag-start na at medyo happy na sila na impeachment mode na tayo, mukhang hindi natutuwa sa pagtatanong ko, pagtatanong ni Senator Amy, lalo sa pagtatanong ni Senator Pia at saka yung strict adherence namin sa law. Note ha, paulit-ulit. Sabi ni Senator Tito Soto, no, paraphrase, but basically sinasabi niya, anong rules? Ayaw nung Pinoy na technicality. Gustong gawin entertainment yung impeachment rather than trial. Gulat na gulat ako, pinangalawahan to. 'Di ba nung last session namin, last trial date, sabi parang basically inulit in a lawyerly way ni Senator Pangilinan. Lawyer siya eh. 'Di ba? Alam naman niya that there is procedural due process. So sabi nga po sa akin ng isang pulis, sir, pinarating sa akin, sir, buhay namin, araw-araw tinataya namin. Nandun sa kalye, huhulihin namin. Ilan beses kami pababalik-balikin sa korte. Ilan buwan yon umaabot ng taon. Tapos biglang makakawala, tatawanan kami on a technicality. Tapos manunod kami ng impeachment, sasabihin, impeachment to, wag tayong technical, vice president. So ano pa kaya yung ordinary pickpocket? Ano alam naman natin yan si Kiko, talagang bias naman yan eh. Okay, ewan ko ba kung bakit nakabalik pa sa pagiging senador yan? Ewan ko ba? Naku, minsan kasi tayong mga Pinoy talaga, ewan ko ba? Wala tayong kadala-dala. Ano naman? Pa kaya yung ordinary na mga salisigang, yung mga nambubudol, paano pa yung mga nambabastos sa ating mga kababayan sa kalye? Technicality, hindi importante. Bakit sa korte importante ang technicality? Di ba talaga, no, Senator Alan, kung walang alam yung mga nakakaharap nyo, no? Siyempre, ito sila Senator Alan, abogado talaga yan. Alam talaga nila yan. Pag medyo kaharap mo talaga is walang alam talaga sa pag-aabogado, wala. Abogago, labas. Oh. Guys, gusto din namin matapos ng impeachment, but it is a trial. It is a court. So we have to act that way. Kaya gulat na gulat ako that a lawyer will speak that way. Having said that, balik tayo kay Erwin Tulfo. So sabi niya, ngayon, relax lang, relax. O, kayo po sumagot. Relax pa. Relax daw, dadating tayo dyan. So ibig sabihin, hintayin natin timing nila sa flood control. At marami na naman daw Kailan pa ba yun? nakakasuhan. Okay. Kakasuhan? Sino na naman yung kakasuhan nila? Sa totoo lang, wala pa namang nakakasuhan doon sa mga nababanggit ng mga testigo, yung mga humarap na testigo. Wala pang nakakasuhan doon. Mas nauna pa kang kasuhan yung mga binabanggit ng mga nasa pwesto eh. Yung mga kagalit nila eh. Si Marcoleta, si Jinggoy, si mga, di ba? Pero yung mga talagang binabanggit ng mga tunay na testigo simula nung day 1 yan, ng investigasyon ng flood control issue na yan, sus ko, wala pang napapanagot. Meron nga silang mga pinakulong pero hindi naman namin kilala. Kala mo nga yung iba doon, mga nagpapataya lang ng waiting. Kung saan nila pinagpupupulot. Di ba? Kaya hanggang ngayon, hindi malaman-laman, tagal-tagal na nilang iniimbestigahan yung flood control na yan. Diba? Imbis na makukuha na natin simula nung hinawakan ni Senator Marcoleta yan, muntik na nating malaman.
Tapos pinabitawan sa kanila. No? Tinanggal sila. Tapos eto, patagal ng patagal. Yung pinaka-mastermind, yung talaga mga ulo dyan, hindi natin makilala. Tapos sasabihin nila, darating din tayo dyan. Diba? Kailan pa? Kapag nag-extend kayo ng term, parang ganon. Extend nyo muna term namin para matuloy-tuloy natin yan. Di na. Palitan na lang kayo. Sigurado, bubuksan yung kaso na yan. Dahil alam nila, pag si BP Sara, pag naging presidente yan, mamalaman ko sigurado, bubuksan yung flood control project na yan. Oh. Okay. Remember, I'm the only one, at least I remember, at that level, Senator Patas, na nagsabi, siguro sa laki ng problema na to, sa magnitude ng corruption na to, at sa dami ng kasali dito, baka maganda yung buong generation natin ng politiko mag-resign at isang eleksyon bawal tayong tumakbo lahat. Tahimik si former Senate President Drilon, tahimik. Former Senate President Coco Pimentel, tahimik. Si former Senator Dick Gordon, tahimik. Lahat sila tahimik. Yung wag muna tayong tumakbo. O nung naging Senate President ako, talking head sila bigla. Pare-pareho ang tahol. Kung ano sabihin ng Malacanang, pag sinabi ng Malacanang tahol, tahol naman ng tahol, di ba? So, makikita nyo, ganito din po pagdating sa flood control. Sabi po ni Senator Erwin, ano na ba ebidensya? Sino na bang witnesses? Oh. Sobra naman ikaw, Senator. Alam mo, pumunta ka sa radio o TV booth mo, papilain mo ang taong bayan, baka isa-isa kang kung ano sabihin sa'yo sa mukha mo. First and foremost, sinabi ng ombudsman, pwedeng gamitin yung sa 18 Marines, di ba? O, tapos iniisa-isa pa. Napakinggan nyo pa kahit once, hindi, dinidismiss nyo na. O, pangalawa, yung sinasabi po na Bersamin files, o, hindi naman nag-testify na eh. Pati yung key witness na ginagamit ng gobyerno ngayon, nung sinabing umabot hanggang sa presidente, ang sagot, si Senator Lacson na, hindi na yung witness ang sumagot. Okay, sinabi natin po sa mga ahensya ng gobyerno, pati DPWH, mag-submit sa atin. Ano ba talaga ghost? Ano po ang mali lang ang pagkagawa? Alin ang substandard? Hanggang ngayon, sinabit ba sa atin? O yung ICI ba, yung NBI, yung DPWH, lahat sila nag-imbestiga, sinabit ba sa atin? Mag-iisang taon na. So, pagkakakampi, may pagkakataon na ayusin muna para hindi magmukhang ghost. Ganun ba? O, yun ang lumalabas sa internet, sa lahat ng discussion. Kung yan ay 1, 2, 3 buwan, pinagtatanggol ko pa kayong lahat eh. Ang problema, hindi na eh. Mag-iisang taon na. Inventory lang. Maglabas lang kayo. Ano ang budget ng 2023, 24, 25? Saan napunta yan? Nagawa ba? Hindi. So, pagdating po sa witnesses, marami po, siguro kung 4-5 hearing lang po, nakapila na yan. At even kung gamitin natin witnesses yung DOJ at saka yung NBI, DBM, may lalabas dyan. Ang problema, tatamaan si Senator Erwin. Diba? Kaya nga kinakanti-kante, medyo pinopoke bear ni Senator Lacson nung umpisa yan sa isang kontraktor. And then, syempre, sa party list nila. So, napakarami yan. I won't go into details now. But, I want you to think about this weekend. Anong KKK ang gusto nyo? Kuyog, kaso kulong, or katotohanan, konstitusyon, at paglaban sa korupsyon? Ayon, at ating natungayan si Senator Alan, kayo anong KKK ang gusto nyo? Mas matindi doon yung kuyog, kaso, kulong na talaga namang nangyayari sa kanila ngayon. Sa kung sinong mga kumakalaban sa administrasyon ngayon. No? Ginagamitan ng lakas. Katotohanan. Siyempre, gusto naman nating malaman talaga yung katotohanan. Ang tanong, kailan natin malalaman ang katotohanan? Darating pa ba yun? So kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.